lately ang daming balita about price hikes, instability, even talks about war. And I think for a lot of us, hindi naman talaga tayo nagpapanik. Pero merong quiet worry na what if things get worse? Kasi let's be real, ang mahal na ng mga bilihin ngayon at hindi natin alam kung hanggang kailan siya magmamahal. And the thing is, hindi siya biglang tumataas pero hindi natin alam kung kailan siya titigil. Kaya minsan mapapaisip ka na kaya pa ba to long term? And I think that's the part people don't talk about enough. Hindi yung dramatic na panic yung slow realization na things are shifting. And if hindi ka mag-a-adjust right now, ikaw din yung mahihirapan na mag-catch up later. So the question is, paano ka magpe-prepare without going into full panic mode? And paano ka magiging ready kahit na hindi mo alam exactly kung ano yung mangyayari? Kasi wala naman talaga sa atin makakapag-predict kung ano ba talagang mangyayari in the future. And syempre, ang goal naman natin is hindi mag-panic, hindi matakot. Instead, maging ready kahit papano. If you're new here, my name is Jane, and for today's video, let's talk about practical adjustments I've been making to prepare for rising prices. I'm not saying na ito yung perfect method para ma-survive natin lahat ng to, pero I'm just saying na ito yung mga bagay that can really help you stay afloat when things around you feel uncertain. Number 1 is liquid emergency fund. Dati akala ko, pag meron kang savings, you're good to go. Hindi mo na kailangan mamroblema sa mga crisis, sa mga emergency. Pero na-realize ko na hindi pala lahat ng savings ay kaya kang isalba sa mga panahon na ganito na may crisis. Kasi what if yung savings na meron ka, nakalaan pala yon para sa long-term plans mo. So, ininvest mo siya. And kung naka-invest siya, most likely, hindi mo siya mawi-withdraw agad-agad. And in situations na kailangan mo agad ng pera, let's say nawalan ka ng trabaho, or wag naman sana may nagkasakit sa inyo, kahit gaano pa kalaki yung halaga ng portfolio na meron ka sa investment, hindi ka niya matutulungan kung hindi mo siya ma-access. So right now, ang importante sa akin is magkaroon ng liquid emergency fund. Now, ano ba yung liquid emergency fund? Ito yung klase ng savings na pwede mong ma-access or ma-withdraw within 24 to 48 hours. So saan mo nga ba pwedeng ilagay ang liquid emergency fund para mas maging accessible siya sa'yo? Ideally, yung mga savings account or digital bank na may easy access. If possible, meron dapat application para in case kailangan mo mag-transfer, magagawa mo siya kagad. Yung iba naman ang concern nila, what if may downtime? What if hindi mo ma-access yung application? Kasi nangyayari yan, di ba? Ang ginagawa ko right now, nakasplit yung savings ko. So meron ako sa traditional bank, tapos meron din ako sa application. That way, dalawa yung options na meron ako in case of emergency. Number 2, alam mo dapat kung ano yung survival number mo. I think a lot of people skip this part kasi feeling nila tedious or masyadong restricting. Pero sa panahon ngayon, importante na alam natin kung ano yung survival number natin. So, ano ba yung survival number? Yung survival number is yung amount na kailangan mo talaga every month to survive. Yung basic necessities mo lang ha, hindi kasama dito yung mga online shopping natin at pang coffee sa labas. Kasi iba yung lifestyle budget natin sa survival budget natin. Yung lifestyle kasi kasama dyan yung eating out, pagbili ng mga wants mo, pag-order online once in a while. Pero kapag kasi may crisis, hindi na importante yung mga yon. Ang importante na lang is yung mga basic needs mo. Yung pangbayad mo ng renta, pang grocery, pangbayad ng mga bills. So right now, ang ginagawa ko is nakasulat talaga kung magkano yung survival number ko. That way, in case magkaroon ng emergency, alam ko kung magkano talaga yung amount na kailangan ko para mag-survive every month. And since dinidifferentiate natin siya dun sa lifestyle number natin, kahit papano, mas attainable yung survival number, di ba? Hindi siya yung tipong nakaka-overwhelm na ang laki pala ng kailangan ko every month, tas ito lang yung nasa emergency fund ko. So at least, kapag alam mo yung survival number mo, wala masyadong panic. Alam mo na itong amount na to, kaya mong mag-survive every month. Number 3 is lifestyle deflation. If you follow me on TikTok or Instagram, siguro narinig nyo na sinasabi ko to. Pansin ko kasi na karamihan sa atin nag-a-adjust lang kapag wala na tayong choice. Kapag nandun na tayo sa sitwasyon na meron ng emergency. Pero by then kasi, ang hirap na humabol. Alam mo yung tumaas na lahat ng presyo, so nahihirapan ka na mag-adjust. So what I started doing is deflating my lifestyle or removing excess. Ginawa ko to at the beginning of the year Start pa lang ng 2026, nakaplano na mag-lifestyle deflation ako. Hindi siya out of fear hindi rin naman dahil na-predict ko na mangyayari to. I was just doing that because I wanted to deflate my lifestyle. Gusto ko na i-remove yung excess sa buhay ko. And i-maintain lang kung ano talaga yung kailangan ko sa buhay, kung ano yung kontento na ako. Parang conscious adjustments lang without depriving yourself. It's more like aligning your life sa kung ano yung reality mo ngayon. Kasi the earlier you adjust, the less painful it becomes later. Hindi ka na magugulat na hala, biglang ganito na lang pala yung budget na meron ako. Or survival mode na pala ako by tomorrow. With lifestyle deflation, kahit paano, napaprepare ka slowly
na mag-adjust sa kung ano yung klase ng lifestyle na sustainable para sa'yo. Number 4, as much as possible is huwag umasa sa isang income lang. This one is easier said than done, and I know na hindi lahat sa atin merong option na magkaroon ng multiple income streams. However, what I'm saying is medyo risky right now na magkaroon lang ng isang income stream. Kasi nangyari na sa akin to before nung nagkaroon ng pandemic na meron akong trabaho, yes. Monthly ang sahod ko, yes. Meron akong emergency fund, yes. Pero nung dumating yung pandemic, nawala pa rin lahat. Nahirapan pa rin akong mag-adjust. And I'm not saying na kailangan mo siyang gawin overnight, na kailangan kinabukasan may side hustle ka. Pero kahit na maliit na income lang or side hustle, that already changes your situation. Kasi nag-shift yung mindset mo na at least kapag nawala tong full-time ko, meron pa naman akong pangsalo kahit papano. And malaki yung difference na magagawa niya sa peace of mind mo and sa confidence mo na din. Next is no to panic buying. Guys, please wag po tayo mag-panic buying. Wag tayong mag-hoard kasi kapag yan po ang ginawa natin, lalong magmamahal ang mga bilihin at lahat po tayo apektado. Gets naman natin yung instinct na sabi mo kasi mag-prepare, di ba? Pero wag naman to the point na uubusan natin yung iba nating mga kababayan para lang meron tayong stock. Minsan kasi we go overboard na bumibili tayo ng sobra-sobra dahil natatakot tayo sa kung anong pwede mangyari to the point na eventually, hindi naman natin magagamit yung mga binili natin or masasayang lang sila. So, imbis na napakinabangan ng marami, napunta lang sa isa or dalawa. Right now, ang ginagawa ko ay stock based on what I actually consume. Mga pagkain na alam kong kinakain ko talaga, basic meds, and other essentials. Good for a couple of weeks lang pero hindi aabot ng months. Kapag nagde-decide ka na kung magkano or gaano kadami yung bibilhin mo, alam mo sa sarili mo kung yung amount ba na yon is enough lang for you and your family to survive the next few weeks or out of panic na yung decision mo na bumibili ka ng madami dahil baka may mangyari next month. Next is protecting my cash flows. Right now, ang focus ko is not just sa kung magkano yung nasa-save ko or napupunta sa investment, pero kung gaano ka-stable yung income ko. Kasi minsan, kahit na gaano kalaki yung savings mo or yung portfolio mo sa investment, kapag walang cash flow, kapag walang pumapasok na pera, mauubos at mauubos din siya. So, ang priority ko right now is to keep my cash flow alive. That means staying relevant, keeping my skills updated, and making sure I have options. Life will always throw us curveballs. Hindi natin yan maiiwasan at hindi natin siya mapepredict. Whether it's prices going up, supply issues, or even bigger world events, wala tayong control over these things. And sa totoo lang, kung itatry natin, parang nakakapagod naman yata yun. But what we can control is how we respond and how we make small moves today that keep us steady tomorrow. For me, it's not about doing extremes like mag-extreme frugality ka or right away naka-survival mode ka na. Right now, I make sure na meron akong flexibility sa daily routine ko, sa schedule ko, sa finances ko, para in case magkaroon ng big shift tomorrow or next month, prepared pa rin ako at makakapag-adjust ako accordingly. So kumbaga hindi ka kagad nakapanic or emergency mode pero you're laying the groundwork para maprotektahan yung sarili mo from what's coming. And honestly, this kind of preparedness actually makes you feel more confident in facing whatever comes next kahit na wala tayong idea kung anong pwedeng mangyari. If you have other tips or small adjustments na ginagawa right now to stay prepared, feel free to comment them down below. I'm sure makakatulong siya sa iba na gusto ring mag-prepare sa rising costs right now. And if you want more videos similar to this one, I have more on my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!